So, yun mga karyak, magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo, no? Panibagong araw, panibagong video, at panibagong reaksyon mga karyak. At ang panunurin nating video ngayon ay yung tungkol sa kumakalat na video ni Atty. Claire, no? Pero ito naman ay bibigyan niya ng sagot kung ano talagang totoong nangyari doon sa panahon na yun, ano? At ang pangalawang video ay yung tungkol naman sa impeachment pa rin ni Sara dahil nakapaglatag na si Chis Escudero ng kanyang plano. So, yun ang panunurin natin mga karyak, no? So, ito na mga karyak, sisimulan na natin kay Atty. Claire, no? At bago tayo magsimula, like and subscribe mga karyak sa ating channel. They want me out. Tulong sa akin! Ginugulo ko para magtanong sa kliyente ko! Ano po? MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. Dati you are. Walang Atty. Claire Castro po. Walang warrant, sir. Inaladkad sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint pinapakita. Tapang. Ang tapang ni Atty. Claire dito, no? Sige mga karyak, tuloy lang. Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Atty. Claire, you are the... Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandun? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nandun? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Ano Yung complaint ko ma'am, hinihingi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow-up? Confidential ma'am, kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin ma'am. Ano dyan? Anong case number? Di ba kayo pangalan yung kaso? Tinatanong yung case number. Walang warrant pa pare sir. Ma'am, dali lang po ma'am. Tapang din yung isang babae, oh. Pulis to. Ma'am, are you amenable sa pagbibigay ng o pagpapataw ng sanction doon sa mga officials na dumadaan sa busway kapag napatunayan na hindi ito emergency ang reason? Ay tinitikitan lamang at 5,000 na fine. Maganda yan. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Maybe yung nakikita niyong video, that's 2015. Oh, Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing-irog na hindi na nagkaayos. Yung bata na iwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. First child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now,
Kausap ko yung babae. Kausap ko yung babae. Ang sabi, makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape. Ulitin ko ulit kung saan, Starbucks. Magkikita sila nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjen case in Paranaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, wala naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer. Hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So I was asking for his name. Tinalikuran ako. Okay? So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng police, okay? Ano ang complaint? I deserve to know that. I was the counsel. Walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. But none. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel, I forgot the name of the colonel, parang bossing nila, sir, wala tong warrant of arrest, walang complaint, walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time. Sino Inquirer dito? Hindi ko alam kung sino yun nakalimutan ko paano yun. Hindi niya lahat kinuha yung kwento. She did not even ask me. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers then, doon, nadinig ko nung nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan. Na-splice to. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. Oh, yan, na-splice yan. So, if you want to get the original copy niya, pero siyempre, putol-putol na rin yun edited. Sa Inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZNM. I was allowed to. Diba? Otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. And then after that, oh yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namayapa ng isang pulis, sabi niya, doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why?
kung ako lang naman ang gusto nila dahil lumaban ako, nangatwiran ako. Di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung sekretary ko? Hindi ba? So, hindi yun nakuha ng Inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Diba? And the title. The title. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay, again, hindi yun iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, if you will be my client and you will experience the same, I will do it again and again and again for justice. Ayun mga karyak, no? Narinig na natin si Attorney Claire Castro, no, na yung kanyang video na kumakalat way back 2015, ito yung kanyang paliwanag, no? Na isa niyang kliyente at yun na nga, at na-detain siya ron. Pero malinaw sa atin yung kanyang paliwanag para dun sa mga nakakita dun sa video na hindi pa narinig ang paliwanag ni Attorney Claire, ngayon at least mayroon na tayong nakuhang sagot, no, kung ano talagang pangyayari doon. So iwanan na natin yan mga kakaryak, no, at inano lang talaga natin yung video ni Attorney Claire para malinaw lang sa atin. Doon na tayo sa usaping impeachment ni Sara Duterte, no, na inilatag na ni Escudero. Kasi ang ano rito magkakaroon ng ang sabi ng Kongreso ay magkakaroon sila ng problema kapag masyado pang pinapatagal, kasi parang ang mangyayari sa kanilang impeachment mga karyak ay aabuti ng 5 months bago masimulan. So panoorin na muna natin mga karyak. Kabilang ang Senate. Bago pa man isa publiko ni Senate President Francis Escudero ang kanyang panukalang timetable para sa impeachment trial. Kung delay ay para sa akin ay unacceptable. Pag-uusapan din po namin ng mga kasamahan ko sa panel of prosecutors kung ano yung magiging sagot doon sa portion na kung saan hindi po kami nagkakasundo. Sagot ni Escudero, malaya ang mga kongresistang dumulog sa husgado. At doon sa sinasabi ni Congressman Bugalog na gusto nila mas maaga, gawa nila ng parang maamiyandahan nila yung saligang batas dahil nakalagay doon. Makakapagsimula lamang kami kapag may sesyon ang Senado. Hitri ni Escudero, kailangan pang aprubahan ng mga kasama niya ang kanyang panukalang timetable kapag nagbalik sesyon ang Senado. Respeto po natin, no, yung ating Senate President. But kami naman po kasi, kaya naman po namin gusto na ito pong impeachment ay masimulan na. Dahil alam po ninyo, siyempre tinitingnan din po namin yung mga ebidensya na nakalakap po namin. Yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa po, yung mga testigo po natin, siyempre alam po natin, baka mamaya pag tumatagal, medyo marami po dyan ang matakot. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Bago pa man isa publiko ni Senate President. Ayun mga karyak, hanggang doon na lang yung video, no? Doon na lang natin yung tapusin na natin yung video, no? Ang sa akin karyak, no? Ngayong nailatag na ni Escudero yung kanyang plano, yung kanilang schedule para sa trial for impeachment ni Sara Duterte. Ito playing safe na siya kasi ang tao noon, ang Kongreso noon o kung sino man yung gustong pasimulan na agad yung kanyang yung impeachment dahil hawak na nga naman nila at na-file na ng Congress. So itong ginawa niya ay wala na, labas na siya, playing safe na siya, naibigay niya na, nasulatan niya na ang Congress, si Sara, at ibinigay na niya na yung schedule para at least nakita na nila na mayroon na talagang schedule at yun na yung binigay
ni SP Escudero, no? At para kay SP Escudero, yung kanyang inilatag na schedule para sa trial ay bahala na kayo kung susundin nyo o hindi. Basta yan ay nakaplano na. So, plain safe na siya. Labas na siya. Wala na siyang gagawin ngayon. Kundi hihintayin niya na lang yung ADOS ng June. Tama, June 2. Hihintayin niya yung June 2 para mag-sumite na yung mga Congress ng kanilang mga kung ano man yung pag-uusapan nila sa June 2. Kasi ang June 3 ang kanilang oath-taking para mabigyan na sila ng summon after pakinabukasan, June 4 yata, ay magbibigay na siya ng summon para kay Sara Duterte sa Congress para sagutin, no? Sumagot sa loob ng 10 araw. At tuloy-tuloy yun, 16, 21, yun na yung kanyang schedule na inilatag. Dito naman sa mga congressmen, talaga namang nangangamba sila. Parang sa kanila ito isang matagal. Ito para sa kanila ay matagal na pagpuproceed ng trial for impeachment ni Sara Duterte. Ang pinangangambahan nila ay yung kanilang mga testigo at ebidensya, baka raw ay ibig sabihin umatras yung testigo, yung kanilang ebidensya, baka naman manipula. Kasi alam nyo mga karyak, ang BP, si Sara Duterte, mga karyak, ay nasa posisyon pa, no? Hindi siya pwedeng isuspinde habang nililitis ito. O ito, habang matagal pa, no? Naka-schedule na sila. Normal sa isang nakaakusado, maniniguro yan, mga karyak. Gagawa ng paraan yan para hindi siya makonvict, no? So ngayong malayo pa lang at alam na nila na gano'n ang gagawin, si VP Sara, mga karyak, huwag nating kalimutan ay may access yan sa mga confidential information, no, ng ating gobyerno. May ano yan, pwede yung manghalungkat. Mayroon niyang access, kung tawagin natin, no? Kaya niyang alamin kung ano man yung mga ebidensya nila at ano. At lalo kung mayroon siyang mga kaalyado. Meron siyang mga kaalyado dun sa side na yon at pwede niyang pakiusapan na alamin niyo kung anong meron diyan na kontra sa akin na makakapagpadiin. Ano ba yung mga ebidensya nilang hawak nila? Baka pwede natin niyang sirain o yun yung sinasabi doon, mga karya. Kasi si Sara Duterte talaga ay hindi siya suspendido. Siya ay nasa pangalawang pangulo pa rin na posisyon. At meron siyang access sa mga confidential information ng ating gobyerno. Kaya yun ang pinangangambahan ng ating mga congressman. Kaya itong congressman ngayon, wala silang ibang gagawin kundi kasi hindi na nila mababali yung inilatag ngayon ni Escudero eh. Hindi na mababali ng congressman 'yan. Sinabihan pa nga sila na kung gusto nila mag-file, baliin nila, gumawa sila, amendahan nila yung saligang batas para baguhin yung nakasaado sa saligang batas about sa pagsasagawa ng trial for impeachment, no? Yun yung sinasabi ni Escudero. Kasi malinaw sa kanila, nakasaad na at gusto nila, kung talagang mamadaliin nila, dahil ang katwiran ni Escudero, ito ay hindi pwedeng gagawin talaga hanggat nakabakasyon, no? Nakabakasyon ang Senado. Yun yung talagang pinaninindigan ni Escudero kasi kahit man sa mga kasamahan sa Senado, kung gusto yung gawin ni Escudero yan, pakiusapan niya muna yung mga nakabakasyon. Pakikiusapan niya yon kung papayag sila. So, siyempre, maraming mga kontra dyan, mga nakaupo pa yung mga kontra. Normal, hindi niya yan maaya. Kaya isa yon sa pinanindigan ni Escudero na hindi talaga pwedeng simulan ng impeachment trial ni Sara Duterte hanggat bakasyon ang Senado. Kaya ang Congress, dahil nga natatagalan sila masyado doon sa 5 months,
wala talaga silang ibang gagawin kundi pakiusapan si Escudero na kung pwede, medyo bawasan yung araw o tagal ng pagsisimula ng kanilang gagawing impeachment trial. So, yun lang mga karyak. At marami pa namang araw, no? Marami pa tayong maririnig sa kanila ngayon kung ano man talaga yung mga pangyayari kasi parang wala talagang magawa ang Congress dyan dahil mag-aaway lang sila. Kung makikita natin, parang sila na yung magbabangayan dyan kapag pipilit ng Congress. Si Escudero talagang kapwa senador lang pwedeng kumausap dyan. Pero pag sa Congress, malamang hindi yan magpapadala sa mga congressman. So, hanggang doon na lang mga karyak. At sa susunod na video, susunod na araw, magbibigay ulit tayo ng reaction habang pinapanood natin ang video. So, hanggang doon na lang mga karyak. Maraming salamat. Bye-bye!